Siguradong ikagugulat mo to, kapatid, dahil ang malalaman mo ngayon ay ang ultimate reason kung bakit merong Biblia. Siguro natanong mo na rin ito, bakit merong Bible? Ano ang kahalagahan nito? At saan papunta ang Biblia kapag pinag-aralan natin? Maraming nagsasabi na ang Biblia is about sa obedience sa Panginoon. Marami rin nagsasabi na ang Biblia ay patungkol lang sa mga propesiya o sa mga visions, sa mga katuparan nito. Kailangan natin ang gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maunawaan natin ang buong punto ng entire Bible. Kung hindi po tatanong, ang Biblia ay nilalaman ng dalawang parte, the Old and New Testament. Ito ay nabubuo sa 66 books na merong napakaraming writer pero iisa lang ang may akda. Ito ay kinasihan ng Banal na Espiritu. Ang Biblia kasi ay magagamit natin sa ating pang-araw-araw at sa paglago sa ating pananampalataya. At ito ang tinutukoy ng buong scriptures. Hindi lang about sa prophecy, sa visions. It's not about obedience. It's all about Jesus. The whole entire Bible is pointing to our Lord and Savior, Jesus Christ. Merong 1,800 to 2,500 prophecies meron ang entire scriptures. At hindi lang to patungkol sa fulfillment nito. Meron rin mga dreams and vision, simula pa lang nung una. At hindi ito about sa dreams and vision lang. Ito ay patungkol lahat sa ating Panginoong Hesukristo, sa pagkaligtas ng buong mundo. Magbibigay po ako ng example ng dreams and visions sa panahon ni Joseph the Dreamer na nagpo-point ito sa ating Panginoong Hesus pero hindi alam ng ibang tao. Merong isang cupbearer at merong isang baker na naginip ng sabay pero magkaiba ang panaginip at hindi maipaliwanag kung ano ang kahulugan. Yung cupbearer na naginip na merong ubas at ito ay napiga. You can read Genesis chapter 40 verse 5 hanggang 19. Dahil yung grapes na piniga at it turns to wine, it symbolized the blood of our Lord Jesus Christ. Sa dugo ng Panginoong Hesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ito ang nagbigay daan, kaligtasan sa lahat ng kinapal. Ang bawat latay ng Panginoon ang nagbigay ng kagalingan at sa kanyang ginawa sa plan of redemption ng ating Panginoon, naligtas ang sangkatauhan. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement, our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. At yung baker ay nanaginip ng tinapay. It symbolized the bread. It turns to Jesus pa rin, because the bread of life is Jesus. Sino man ang lumapit sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang to namamalayan ng marami na nagbabasa ng Biblia. Pero ang pinopoint nito ay ang Panginoong Hesus, ang pagkaligtas niya sa atin. I am the bread of life. Whoever comes to me will never hungry, and whoever believe in me will never be thirsty. Pangalawa, sa panahon ni Propeta Jonah, it is not about Bible story time teaching sa mga bata. You can read Jonah chapter 2 verse 1 hanggang 10. Akala ng iba parang nakakaaliw lang na kwento. Meron isang lingkod ng Diyos, tumira ng 3 gabi at 3 araw sa beli ng napakalaking isda. Pero meron pang mas malaking mensahe po dito sa disobedience ni Jonah. Pwedeng hindi lang siya basta lunukin ng isda dahil sa hindi niya sunod sa Panginoon. Kasi napakaraming mapapahamak kung hindi maibibigay yung sermon na repentance doon po sa Ninive. Pero ito ang ginawa ng Panginoon. Yung grace ng Panginoon, ipinaalala pa ng Panginoon kay Jonah sa loob ng tiyan sa 3 araw at 3 gabi niyang paninirahan doon kung gaano kabuti ang Panginoon at kung ano ang dapat niyang gawin. It symbolizes sa Panginoong Kristo. Ganito tayo niyayakap ng Diyos, yung grace ng Panginoon. Gaano man katigas ang ulo natin at palagian nating hindi sinusunod ng Diyos, nandyan lagi yung grace niya. Katunayan niya ang Panginoong Hesus ay nagkatawang taong Diyos at nakapiling natin. That is the grace of God. It points to Jesus pa rin. Yung panahon ni Jonah. Imagine 3 days and 3 nights si Jonah sa tiyan ng napakalaking isda pero hindi siya namatay. At muli pa siyang nabuhay. Yan ang grace ng Panginoon. 3 days and 3 nights rin sa grave ang katawan ng Panginoong Kristo. Pero pagkatapos nun, ito yung katuparan ng kaligtasan. Yung mga vision ni Prophet Daniel, ang rami po nito.
70 weeks prophecy, 4 beast, statue of Nebuchadnezzar. Hindi lang sa fulfillment ng mga bagay na yan, kundi lahat ay patungkol doon sa pagkaligtas ng Panginoon. Hindi ko na po may lalagay dito yung video, pero meron pa ako mga specific vlog na pwede nyo po panoorin. This is plan of redemption. Even doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter na siya yung rock of salvation, siya yung sandigan, yung batong kublihan, siya yung fourth foundation ng simbahan. Matthew chapter 16 verse 18, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Kahit ang vision po ni Isaiah, ang pinakita sa kanya, the throne room heaven, hindi lang po yung mga creatures ang pinapatungkulan nito, kundi kung sino yung nasa trono. Ganoon din kay Prophet Ezekiel at hanggang kay Apostle John. Ang pinakita sa kanyang revelation sa huling panahon ay di lang about sa fulfillment ng dreams and vision and prophecy. Hindi, pinapatungkulan nito ang pagkaligtas ng Panginoon sa buong tao, sa buong kinapal. Napakabuti po ng Panginoon. This is the whole point of the entire scripture. It points to Jesus. It points to our salvation, to have an eternal life through Jesus Christ. Pwede nating saliksikin, pwede nating i-search yung buong entire scripture. Isa ang pinatutungkulan nito at sinabi mismo ito ni John. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Alam ko na unawaan mo ako, kapatid, sa gusto kong sabihin na hindi dapat tayo maniwala sa samot-saring lumilitaw ngayon ng mga relihiyon na tinatanggal ang Biblia. At mas pinaniniwalaan yung mga tao sa mga sinasabi nilang mga propesiya. Nililitaw ang napakaraming bula ang Kristo sa huling panahon. Wala na tayong hinihintay na huling panahon. We are living in the fulfillment of the prophecies. Tayo po ay nabubuhay sa mga propesiya. At napakarami na pong sign na tayo ay napakalapit na sa pagdating ng Panginoong Jesus. Huwag tayong magpapadaya. Lagi nating panghahawakan ang Biblia, ang salita ng Panginoon. Pagkat ang mananatili na tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang gospel ang panghawakan natin. Ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus ay pamahagi po natin. Sapat na po yun para tayo lubusang magtiwala sa Panginoon, yung napakinggan natin. At kung meron man tayo nagagawang kasalanan sa oras pong ito, sapat na po yung upang talikuran natin mga bagay po na yun, sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya merong Bible, merong mga prophecies, merong visions and dreams, patungkol po yan sa kaligtasan natin, sapagkat sobrang mahal tayo ng Panginoon. Amen? I guess dito ko na po tatapusin yung vlog po na ito. Kung agree ka, follow and subscribe sa mga po napapanood na platform ito. Comment down below kung meron kang tanong. Salamat, kapatid. Ang prayer ko sa iyo, lalo kang lumalim sa pagkaunawa pagdating sa salita ng Diyos at maipamahagi mo ang kaligtasang nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Thank you uli, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.